So tara mga bata, puno na naman kasi yung garahe. So mag-iimbak tayo ng kotse dun sa sa tapat ng bahay namin. Kung tawagin yun Bat Cave. Bat Cave. So ano tayo? Nagre-release kasi kaming kotse, maraming re-release. So iiwan lang natin dito yung for releasing. Yung mga bagong kuha natin, dadali natin dun sa garahe para medyo lumuwag-luwag. Okay, so ganun ang plano. Halika na mga bata. Halika na mga bata. Ano na tayo? Anong kotse ko? Gawin niyo ako ng kotse. Gusto ko nagdadrive. Yan ang pagmamahal ko. Ikaw kaya first pick? Yan ang passion ko. Akin yung focus. Start na. Okay, dito na ako. Yan talaga ang 40 ko. Talagang gusto ko nagdadrive eh. Nanggigigil ako pag nagdadrive ako. Talagang ano. Eto, alisin natin to. Malaki. Eh, apat na tayo eh. Ha? Apat na tayo eh. Ano dadali natin? Ganda pare oh. Operahan natin to kahit maganda. Wala ko tiwala. Ano ba? Ayoko yung mainit yun eh. Akala ko eh. Halika na. So sounds pa siya. So ito kasi ang tingin ko dito, hindi ito yung original na mags eh. So pinormahan siguro nung unang may-ari, tapos nung bago ibenta sa amin, tinanggal na yung mga necessity, yung mags, ganyan. Ibabalik ko sa dati to. Pero kailangan pa operahan ko muna yung dapat, kasi kahit mababa ang tinakbo 29, wala ko tiwala. 29 yan pero 2016 pa to. Baka magka-problema lang dun sa bibili. Kahit nakamong maganda manakbo, walang issue, walang error, ayoko kasi namang problema. So kunwari may bumili sa ating 50 na kotse sa isang buwan, ayoko may isipin. Tama na yung mataas na yung chances natin sa ganyan eh. Ang chances namin para sa akin 90% halos ng kotse namin approve at wala nagiging problema. Ngayon kung ang pagbabasehan natin yung normal na buy and sell guys, yung kunwari basta maibenta mo umaandar, okay na yan, lahat yun approve. Pero kasi kami hindi, long term. So kahit 6 months na minomonitor namin yung mga nakakabili dito. So ayoko na nagkakaroon sila ng kahit slight issue. Ayoko na sasayangan ng oras yung kliyente. So para hindi isipin, doon ka sa SOP boy, doon ka, para wala tayo lahat problema, para masayang tao tayo, para tayong si Bugs Bunny paggabi. Ayan, punta na tayo ngayon doon sa ating Bat Cave. At masyadong maraming parking dito. May isang client kami, EcoSport, ang tagal na nun. Tagal na sa amin nakabili, kaso ayaw namin i-release. Okay lang lahat doon, mechanical din kaso nagpalit kami ng cross member, nagpa-offset kami, lahat and everything. Sa sobrang paulit-ulit sa suspension, para lang makuha yung simpleng ganyan, yan. Nakaganyan lang ng konti, yan. Ginagastos na talaga. So wala lang. Kasi yun yung normal di ba? Ayaw ko magbenta ng hindi normal minsan may problema namin, isang bumbilya. Yung nabila namin, pinatay yung bumbilya doon. Pinalitan namin ng worth 68,000 ABS. Kaso, hindi naman kami nandurugas ng ABS since start, di ba? Nakita niyo yung mga vlogs natin, guys. Hindi naman namin, dahil hindi kami nandudugas ng ABS, hindi naman namin alam kung paano buhayin yung ilaw na yon. So, bibila namin ngayon ng buong gauge. Magkano yung buong gauge? Ang mahal. Magkano yung program? Mahal. Ganun. Kaya minsan, napapasubo. Pero hindi yung tipong inaakala yung napapasubo. Napapasubo lang dun sa sa kotse. Ganun. Para wasari. Sino ba ito sinusundan ko? Ba't Civic to? Kanina puro Ford. Yan ang mga kwento nung natin. Yun. Katulad to. Ang ganda tamo. Diba? Makakabili ka ng ganito guys sa marketplace. Again, hindi ko naman sinisiraan yung mga nagbibenta. Kumbaga, binibigyan ko lang kayo ng onting inputs and magiging outputs. Katulad nito, ang ganda Eto kumbaga pag binenta ko tipong binenta ko ng ganito as isa, na wala kaming ginawa. Pag tinanong ako ng may-ari nito, boss, dadaling ko sa sa Leyte, dadaling ko sa Visayas, dadaling ko sa Davao. Hindi ko masasagot ng hindi ko po sure, hindi ako sure, di ba? Kasi hindi ko talaga sure, kasi wala nang kaming ginalaw di ba? Hindi namin na-check maigi, hindi namin pinalitan yung mga dapat palitan sa kanya, hindi namin alam yung hinard PMS sa kanya. Kahit nasabihin mong legit na 29,000 kilometers yan, di ba? So dito,
bago pa lang namin bilhin, pinaplano na namin, kino-compute na namin sa mga aming mga brains. Oh, ito retiming na to. Ito palit to ng clutch, palit to ng shift fork. Oh, ito palit to ng ganto, air cooling system. Oh, palit to ng belt, retiming to. Mga ganyan. Wala. Ang binebenta ko lang dito, yung kaya kong i-support. Kaya nga sinasabi namin, kapag may ibang brand kami, eto fast brake lang. Yung fast brake meaning as is yun. Ngayon, yung as is na yun, chinecheck pa rin namin yun. Pero hindi yun yung tipong, hindi naman kami bumibili ng kulugo na unit na ibang brand eh. So, mga worth it na yun, na kotse at na testing na yung mga yun. Ngayon, sa mga ganito, kunwari, ito, nagbenta ako ng ganito, no? Imagine mo kung ibang car dealer ako, iba-ibang brand yung kinikator mo. Imposibleng lahat yan, may parts ka, imposibleng lahat yan, alam mo. So, kapag kaya, nagka-problema dun sa bumili, kamot ulo ka, kasi sasabihin mo, padala nyo na lang po sa mekaniko. Napagawa nyo na lang po, di ba? Unlike sa atin, hindi kasi namin 40 yung yung suspension, so, siguro nakalimang suspension ako dun. Ayaw dumiretso ng gulong eh. Napalitan na namin lahat dun rack and pinion, lahat ng naiisip mo. O di, medyo ganyan lang ng onti. Ito lang yung problema namin, 2 buwan na ganito. Nakaganyan ng onti yung manibela. Slight lang, sobrang slight. Ayoko eh. Kaso parang susuko na kami. Mabuti na lang, mabait yung nakakuha sa atin. Gusto na nila gamitin. So, release na natin. In terms naman sa engine nun, wala kami nagiging problem sa ganyan. Engine, tranny, kung makikita nyo naman doon sa mga posts, ang dami niyan ha. Hindi bola yan. Hindi bola yan, kaibigan. Oh, hindi bola yan. Tawag dito. Meron mga mishaps or hiccups tayong mapupuna. Pero, lang, slight lang. Slight. Katulad nito guys. Ito ganda manakbo. Ganda ng aircon, ganda ng Kaso, pwede ko na ibenta ng ganito to. Taas ko nakakuha to. Gusto ko lang kasing kulay. Kaso, ayaw ko masira sa tao. Kumbaga, gusto ko, kung makikita nyo dun sa page namin, halos bilang mo nga lang yung for sale eh. Wala nga ako halos nakapost sa for sale eh. Bakit? Kasi, mas gusto ko, ang pinopost ko, yung service na nabigay namin sa tao. Ano ba yung service na nabigay mo sa tao? Di nabigyan mo siya ng magandang kotse. Nagagamit niya yung kotse hanggang ngayon. Kaya makikita mo yung post ko. Mga sinesend ng kliyente. Kunwari, after 2 years, nag-send sa akin, boss, ganda ng coaching nakuha ko sa inyo, boss. Eto, gamit ko pa rin, daily workhorse ko. Di approve, di ba? Masaya ako. Mga ganun. Hindi ko kaligayahan yung magbenta ng kotse dito kasi on the mechanical side ako rito. Saka, ang tawag dito, diagnostic side ako dito. Yung sa sales namin, iba ang nag-handle, hindi ako. So, wala akong paki dun sa presyo, wala akong paki dun sa... Kasi minsan, ang problema ko lang pag ganun, pag dumarating ako, nanggigigil kasi ako sa unit. Paano yung nanggigigil? Meron silang workaround ng history ng kotse. Ito yung gagawin dyan, buong tranny, ABS. Minsan, pag dumating ako, hoy! Ano yan? Pangit nung try mo. Try mo. Hindi ibig sabihin lumulobo ng lumulobo. So, minsan may nalulugi talaga kaming unit kapag makulit ako. Minsan may ganun, wala namang magagawa dun Pero kung marami namang buyers, edi nababawi naman kapag quantity. Minsan kasi katulad ng isang i-release natin ngayon, nakaganyan lang, sobrang slight lang ganyan. Ganyan yung manibela. Ganyan lang, konting-konti lang. Ginawa na lahat doon. Biruin mo, gumastos tayo ng doon guys. Kung tutuusin sa labor, pati doon sa mga ginastos, siguro 55 kasi nagpalit kami ng buong rack and pinion Kahit anong maging problema nitong kotse, we can support kasi lahat ng parts niyan meron kami. Lahat ng klase ng problema niyan nagawa na namin. Kaya kahit anong sabihin minsan may dumarating sa amin after 3 months guys ang problema niya ay bumukas ng bintana. Yun lang wala nang iba. Meron namang iba, pundido yung ilaw, bubal. Yun lang yung nasisira sa amin. Minsan sensor na pagkasinan ni tubig. Di ba? Sobrang easy na lang kasi yung major parts ng kotse tapos na natin. Meaning pag tapos na natin nakita nyo wala namang bumabalik. Siguro sa 30 meron nyo 1, 2 na ready kami. Kapag may hindi mo naman kasi lahat mapa-perfect yan. Minsan may factory defect yung kinabit namin tulad nung, pero madalang sa clutch saka sa shift fork kasi puro branded yan. Ang magiging pumapalit dyan, kunwari nagkaroon ng leak yung kinabit namin na bagong retiming, nagkaroon ng leak yung water pump after 2 months
excuse, 3 months, easy pare. Dali mo rito, walang bayad, titirahin natin. Bakit? Kaya natin i-support eh. 'Di ba? Unlike kapag ibang, kunwari ako, nagbenta ako, for example, nagbenta ako ng ganyan, expander. Wala naman akong alam dyan. Ibebenta ko lang dun sa buyer. O di, may pera na ako kasi binenta ko ng ganun, assist eh. Pag yan nagtanong, which is imposibleng hindi yan magtatanong yan after 1 month, 2 months, 3 months. Hindi ko na kayang sagutin yung tanong niya kasi hindi ko kabisado yung expander na yan. At wala rin ako, hindi ko alam saan binibili yung parts niyan. Hindi ko alam kung anong parts niyan. Hindi ko alam kung paano gumagana yan. Parang ganun. Diba? So dito, kahit pikit yung mata natin, kahit na nandun ka sa sulok ng Mindanao, kaya ko i-diagnose yung kotse mo kasi may history sheet. Meron kaming dumaan sa SOP yan. So, kadalasan pag may tumawag sa amin after 3 months, boss, umilo yung check engine ko. Boss, saan ka huli nagpagas? Dito po ako huli nagpagas. Sa ganyang gas. Oo. Wala yan boss, oxygen sensor lang yan. Gamitin mo lang. Pagka umikot ka rito sa amin, reset natin, okay na yan. Mga ganun. Ganun kadali yung mag-diagnose sa amin kasi history based kami and alam namin na, kasi syempre pag pinalitan mo trani yan, alam mo masira trani yan. Walang ganun. Malabo yun. Malapit na tayo dun sa shop. Tapos na kwentuhan, mamaya ulit babalitaan ko kayo. Dito na tayo sa Batcave mga kaibigan. So ito, pila-pila na mga Ford units. Papasok na tayo mga kaibigan. Papasok na tayo sa Mahiwagang Lungga. Dito kung saan ako may pogi. Ron. Anak ng tipak lang. Hindi na kasya dito. Patay tayo. Kulang na naman parking natin. Mukhang gagastos na naman tayo ng matindi sa parking, pare. Lapit na talaga ang walang kitain. Lapit na tayong walang kitain. Onti na lang. Onting-onti na lang. Wala na tayong kikitain, mga kaibigan. Puro sa parking na lang napunta. Pindot. Ganda. Pero wala kasi yung tiwala, kaibigan. Mahinga ka muna rito. At o-operahan ka susunod. Yan, diyan ka. Pare. Ano problema, pare? Lilipat na kami sir. Ano nilipat? Yung paggamit lang. Nang? Hindi naman pag humangin, hindi naman pababa agad yun eh. Paano yan eh? Kamukha mo si Mr. Calvento Gandang buhok mo, saan ka nagpagupit? May hati ka pa sa gilid, mga abnoy. Idol kita eh. Ano yan? Sino nang gumupit yan? Doon, tinignan ko lang yung barbero doon sa amin sa So hindi ka nagpatibo tuloy? Hindi ka nagpagupit kay ate, Susumbong kita. Wala ka talaga, Mark. Talagang umula ka ron. Sinira mo ako doon eh. Guys, ang daming Oo, hindi na ako ginupitan doon eh. Ang daming Sabi yun eh. Kaya hindi na ako ginupitan doon, katarataduhan niya eh. Ang daming Oo, pinanap. daming buko. Ayun, nakita mo yung buko. Eto, ang dami For sale yan. Gagawa ako. Nyog, ay ano, yung yung pang ano. Pwede kayo sa akin bumili guys ng gata. Ayun, koko mama. Saka tapos, pag natapos gagawin ko bunot. Ayoko, duda ako sa gata. Kikita pa ako. Magano ako nung gano'n yung pang giniling. Dito ko lalagay guys si solar dito. Yan. Yan, dyan. May solar dyan. Mainit. Dito yung office. Yan. Yung puno, di ko papatanggal yan kasi environmentalist ako. Ayoko. Mahalaga ang puno, mga bata. Panatiling may puno. Sabi nga nila, ang puno ay buhay, pare. Dami Paano kung bigla maano ko dyan? Lalakad ako dyan bigla akong nahulugan yan Nahulog yung buo, isang bulto. Puta, sure ball tepok ako dyan. Ano kaya? Yung buko kaya talaga yan? Yung tinitinda na nagbubuko? Ganon? Ba't ganon? Ba't maliit? Ano yan? Yung green yan may laman. Ha? Ito yung wala. Ito yung tawag na native. Injection na mo kaya ng ano yan? Ng
Ayun oh, yung puno ng okasya para hindi na mamunga. Pwede kaya yun? Crossbreed. Crossbreed. Wala, yung hirap kasi ito guys. Pag pinaputol mo to, papa-DNR ka pa dyan eh. Babayad ka pa ng environmental fee. Kung matrabaho pa yan pare. So, panatilihin na lang natin ang puno ay buhay. Ba't yun ang Squid Edwin ang umakit dyan? Wala na yun. Pag umakit siya dyan, wala na yun. Katapusan niya na yun. Hindi na bababa dyan yun. Ito, gusto ko to. Hindi natin natanggalin to. Lahat ng shop natin, merong malunggay. Yan ang swerte guys sa negosyo, malunggay. Kaso inubos ang irayan yung malunggay natin to. Oh, ayan oh. Yung mga bunga na nga oh. Oh. Swerte to malunggay. Lahat ng shop namin guys, may malunggay. Hindi ko pinapaputol. Pinapaalagaan ko kasi kumukuha ko dyan pag magtitinola. Tayo. Nga meron dito sa gilid. Oh, yung kotse ko. Naulol na yung kotse ko, naulol. Ayan, haunted house guys, haunted house.